yung ladies and gentlemen. Ganyan na yan ba? May accent eh, no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? O, Bisaya naman gyapon ako accent. Yan. Si Tolpo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tolpo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Oo, gano'n na? Galyuhan. Kasi ako ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? Apat. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado Pia. po si Senator Pia Cayetano, Si Alan. abogado Alan. po si Senator Alan Peter Cayetano, Oh. Alan Peter okay. Cayetano, Pia Cayetano, sino pa isa? Tatlo lang. Apat. Pangapat yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Sino pa ba? Apat ba? Tatlo. Oh, tatlo. Tatlo. Sa kabila, si Kiko. Yes. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng Law yan. law yung mga Tama. yan. Diba? May hirap na kalabanin si Marcoleta na tumanda na sa practice eh. Parang yung tingnan mo, naku, idol. Huwag ka na masyadong i-consume ang tatay ko dyan. He's holding his peace, you know? He's a prayerful man, he's holding his peace. Tapos kukwelyuhan nyo? Pupunta ako dyan pag kinwelyuhan mo, ha? Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogus siya si Marcoleta? Anong basis? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Na siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin. Tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Let's go back to basic. Sige, Section 2, Article Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang tanong, si Senate President, yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Oo. Nakuha ba niya? No. Yun lang eh. Kung hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No. Law graduate pala si Amy Marcos. Yes. Amy. UP yan, ha? Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-o-oath sila or something? Hindi yung nag-election sila ba? Oo. Hindi na Gatchalian. Alam ko si Gatchalian ang Sino nag-preside. nag-preside? Eh, hindi nga siya pro tempore eh. Yun Hindi nga eh. rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang siya. kasi okay, nasa rules din ng Senate, sa rule number 3, ang Senate President ang tigsisilbing Chief Executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo. So wala ko kayong presiding officer So, kasi ibig sabihin, wala po. to preside, the one preside, the Senate President. Yes. Wala, hindi naman sinabi na if he is absent. Yes. Wala. At saka Wala. nung time na yun na nag-elect sila ng mga sarili niya doon, nandun naman sa building si Alan Peter. Nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. ano Hindi nakalagay? pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession o pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is, kung may absent, may sakit, nag-resign, natanggalo, namatay ang Senate President, ang President pro tempore. Oo, si Who is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May clip ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate Pro Tempore. Hindi kasi nagsabi nila, iba daw yung Pro Tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, no? Hindi naman Hindi ako ako AI. And the bottom line, Mother, wala silang quorum. Void block. So usurpation yung ginagawa nila. Wala sa Yes. authority to conduct a hearing. Abuse. So pag-abuso pa sa authority discretion po nila. So ibig sabihin, yung mga ginagawa nila void ab initio. Yes, correct. Kaya ang ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President. Di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero acting President naman, si Gatchalian. Sabi nga ng isang komentarista ba, ay pwede palang mag-acting jowa. Temporary. Acting May jowa. acting pala. Eh di pwede palang mag-acting jowa. Ganon, no? So, Senate President, acting President. Yan. Ganun yan.
pro tempore Legarde, ang acting president nila ay pro tempore din nila. Si Gatchalian si is Gatchalian. wearing two hats. Ganun yan. Correct. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in the future, you know? Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang basis You nila- are going to be accountable for your actions now, huh? And it's And everything is recorded. Oh, and Yun ang- everything is already of record. Kasi palagi lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. Oo. Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the new quorum right now. Pero ngayon, parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang pipirma ng mga Correct. sweldo? Ganun yan. Diba? Oo. Ganyan. Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Para lang hindi maabala yung mga sweldo at kung ano-ano. Alam nyo, mahirap correct. naman po yan na yung mga medical dyan ng mga empleyado. Sweldo. Yan. Sweldo, medical, rata. Yung hindi mga maibigay. yung mga utilities diyan baka maputulan sila ng kuryente. Alam mo, Oo. dito mo Toilet paper. Kumusta kayo dyan ng toilet paper? Dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Na ng mabait, dyan no? sa Senado. Na No, mabait, na may puso, no? Oo, kasi magtataka ka rin, bakit ayaw nilang i-let go? At ang balita ko kahit daw si Senator Tito Soto ay hindi pa umalis simula nung naupo Saan umalis? sa opisina ng Senate President. Siya pa rin doon? Yun ang nabalitaan ko like last week. So hindi siya lumipat ng office. Hindi siya lumilipat. Pero tinatanggap naman nila na si Alan Peter Cayetano is still the Senate President until another is elected Basta may to replace him. Basta yung may 13 diyan na boto, si Alan Cayetano lang. Yeah. Kasi na-elect siya nung panahon na nandun si Bato Bato. de la Rosa, nandun pa si Sabi Jinggoy. nga ni si SP Cayetano na kung meron na kayong pang 13, I'll be more than happy to step down. Mother, anong masasabi nyo? Kasi sa totoo lang, nagkagulo po talaga lalo dahil naglabas din ng IBP ng kanilang statement na lalong nagpagulo Mo. sa... Sinong sa IBP yan? Actually, IBP ba? communication... Bakulod ako eh. Parang communication office daw. IBP board? Ano ba yan? something Ma? like that. Board of Governors Ikaw, yata. anong member ka ng ano? Butuan pa ako. Butuan. Mga Bisaya kami. So bilang mga abogado, anong opinion nyo dito? Yung opinion, yung sinasabi. Anong statement nila, Mark? Basahin po natin. Basahin mo. Sige. Miss Cathy. Hindi ko mabasa Oo, eh. sige. Pero ang sinasabi nila Sige. na ang ruling down ng Nag-base sa Abilino. Okay. Yun daw ang basihan. So Wait, palagi pero lang, may na-miss sila dyan, Mother eh. May nilagpasan sila dyan eh. Ano yun? Yung ruling na yan. Kasi sinabi lang nila dyan, hindi na sinama yung all. yes. Majority of all. Kasi wala nga sa Abilino yun eh. As a lawyer, I have to respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino Yeah. versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Yes. Hindi applicable yun sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution. 1987 na po tayo ngayon. Marami nang nabago. Oo. At Parang saka nabago na. politika din yun eh. Politika din yun, di ba? Yeah. Kaya nila pinalitan yung Senate President kasi i-accuse na siya eh. Ni Abilino ng graft and corruption. Tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin ang majority na dapat mag-decide or bumoto. Diba? Ay nakalagay all. Of all. Then lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So Yes. hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Alam Abilino mo, versus Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement eh. Yung IBP chapter ni Attorney Riga Oliva sa Cebu. Cebu. Yes, Ayun. oo, meron din yun. So hindi lahat ng abogado, yun ang Sumasang-ayon. opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion. But hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, yun ang opinion. May picture pala yung IBP president na yan na close sila ni Congressman Adyong. Taga Mindanao din pala yung IBP president na yan. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy itong
At saka yung mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Oo, tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters Tama yan. nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, ganon. Hindi po. Tsaka mother, yung Avellino versus Cuenca na yon. Cuenco. Nilagay nila doon yung sinabi na beyond jurisdiction. Oh, Kasi yes. nasa Amerika. Nasa Amerika. At eto ngayon Yung isa. bakit deceiving ang nilabas ng IBP? Ginamit din po nila yung word na yun. But, kahit po nagtatago pa na sinasabi nila si Senator Bato at nakakulong po si Senator Jinggoy Estrada, nandito po sila sa Pilipinas. Kaya very deceiving yung sinabi. Within the jurisdiction within ng Pilipinas. jurisdiction, At saka which is sa yung Pilipinas. pinakalakas na argument against Abilino versus Cuenco, it was decided in 1947 mula pa yung Yes. 1987 Constitution that Yes. says all. A majority of all. You should also elect your Senate President by a majority of all senators. And may 2004 decision ang Korte Suprema na nag-refine ng quorum. Of course, hindi siya senador, about sa mga konsihal, but Not kahit na nakalagay applicable by analogy na lahat ng membership ang kailangan ang computation sa quorum The kahit na suspended. positions that were filled up by election. Tama yun. Yes. Ilan yun? Di 24 yun. 24. So, Correct. dapat majority of that. Kasi yung 24, they were elected and they were qualified to assume office in the Senate. Okay, punta naman tayo kay Tulfo kasi favorite ko to ngayon si Erwin Tulfo. Gusto ko yung accent ni Erwin Tulfo. Diba? American daw yung accent niya. American Bakit accent. sa Amerika ba yan, Kate? Ha? Taga-Amerikano ba yan? May iba siyang pangalan eh. Ano siya? May iba siyang pangalan, Erich Erich. Sylvester ba yun? Sylvester. 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 Oh, siya Sylvester. before. Eric Sylvester? Ngayon naman yun si Erwin? US citizen siya before. Bakit? American citizen? No, di ba? Ito nag-ano yung siya? dating Oh, yung gina-appoint before. nila secretary ng DSWD? Yes. Na hindi na-confirm sa Commission on Yes. Appointments kasi may question Nakita. kung natural born ba yan? Tama. Yan. Bakit siya nakaupo dyan, senador? Di ba? Walang na-question kung hindi siya natural Na-dismiss born. po. Na-dismiss po yung nag-question sa kanya. Na-dismiss Sa Comelec yata? Comelec, kay George Garcia. Na-dismiss. Kaya pala, kaya pala American accent. Ayaw ko lang doon yung Erich. Tinagalog niya talaga yung kukwelyuhan kita. Hindi, sayang mother, no? Yung dati kasi ang ingay-ingay niya, ang tapang niya, I thought paglalaban niya yung kung ano para sa bayan. Pero ngayon parang may mas more on kung sino yung kanyang poprotekta. Hindi ko kilala yan eh. Yung Opinion ko Rafi lang Tulfo yan, ang kilala ko eh. But siya naman, I think nag-apologize naman. I think After. nag-apologize. Hindi naman siya nag-apologize. Hindi siya nag-apologize? Sa media lang siya nag-apologize eh. Yes. Hindi valid yung apology niya, hindi yan personal. Dapat naman Senator Erwin Tulfo, sa ka-senior naman ni Senator Marcoleta sa iyo na hindi ka nga abogado. Ay may puntahan mo doon. You should have the humility to say, I'm sorry, Senator. Sir, forgive me. Because sometimes nadadala lang po ako kasi akala ko po may camera sa harap ko eh. Sanay siya sa Medyo radio, sa makiate lang TV. po ako, ganyan. Pasensyahan nyo na ako. Ganyan ba? Parang yung best friend mo yan, mother. Talagang pag may camera talagang Oh, no. bongga. Diba? Pag may camera sanay na sanay ito. Sino ba yan, di ba? Ano ba trabaho niyan? Ako gusto ko talaga malaman. Dahil si Rafi Tulfo kilala ko Ito, Erwin Tulfo, hindi ko to kilala. Sa iba galing to Amerika, nag-military sa Amerika. Something like Tapos that. umuwi dito, naggumawa ng radio program kagaya sa kuya niya. Di ba lahat ng mga ito, pinaaral ito ni Ramon Tulfo? Yun naman ba? Oo, yung kuya nila. Dapat si Ramon Tulfo, Mon, pakisaway-saway mo nga yung kapatid mo. Kinukonsinti na. Kinukonsuntin mo naman yata Di ba? Si Ben Tulfo pa yung medyo Yung bata. Kasi naman tatakbo din yun ito na naman mga Tulfo, tama na. Mawa na kayo sa amin. May dalawa na Gusto sila niyo ba, magtatatlo kayo dyan? Hindi na. Ito, tatakbo si Rafi Tulfo Re-electionist siya Yeah, tama. Pero madadamay ka dyan, Rafi, sa ginagawa ni Erwin. Yeah. Di ba? Si kapilido mo yan
Mahirap naman tong Yeah. buhay natin. Ano masasabi niyo, Kaya Ma? dapat Yeah. anti-political dynasty law talaga eh. Oo. Eh, Tama. kaso yan si Risa Ontiveros, ang pinasang anti-dynasty law dyan eh, peke naman eh. Hanggang 2 degrees lang eh. 2 degrees lang. Hanggang 2 degrees eh. Tatay, nanay, magkapatid, mag-asawa, yun lang daw ang prohibited na political dynasty. Ha? Nagkasaan planeta ka ba? Na hindi mo pa alam na hanggang first cousin tumatakbo sa in one, what do you call this, province. Province, tama. Pati mga illegitimate na mga anak nila. So, And ay nakilagay po sa ating saligang batas na yung political dynasty is prohibited. Ang sa atin lang, paano i-define natin yung political dynasty? Walang batas. Sinapasa ngayon ni Senator Ontiveros. Risa. Mag-ingat ka ha, narinig ko, antivirus. Hindi. Pinasa ngayon niya yung house bill niya na meron silang partner house bill doon sa house na tinutulan nga ni Chel Jokno eh. Ngayon hindi nyo na barkada si Chel Jokno dyan sa anti-political dynasty bill nyo kasi si Chel Jokno matalinong tao. Yan, at nagturo yan. Kaya alam niya na kung ang political dynasty ay gagawin nyo lang prohibited up to 2 degrees of consanguinity or affinity by Yeah. kasal, Oo. kahit nakasama pa mga illegitimate, ay peke yan. Peke yan. Hilaw. Hilaw. Oh, hilaw yan. So yan ang anti-political dynasty law na gustong ipasa ni Senator Risa. At pabor yan sa kay Marcos. Diba? Kasi magkakambak pa si Marcos pag of age na si Sandro eh. Oo. Diba? Oh, old is Sandro now. 30s? 30s Pwede na ba yata? siyang 35? Pwede na ba siya magsenador? Pero hindi pa siya pwede mag-president. Yes. Di ba? Hindi pa ba 34 pala ata? 34, 33. Oo, yan. kaya magka-comeback pa yan. Return of the comeback ni Martin Romualdez. Yan. So may Martin Romualdez Jr. naman, nalilitaw. Baka malay mo, di ba? Ganun Ano yan. maiba tayo, Mother? Ano masasabi niyo dun sa naging hearing kahapon ng Red Blue? Ang taon siya. Red Blue Ribbon Committee. Sino yung Red Ribbon Committee. Red Ribbon Committee na tinatawag Bakit yung nila. Red Ribbon? Kasi ako, ang nakita ko, umpisang-umpisa pa lang, talaga they're trying to, to malign and character Hindi, gusto assassinate. nila, hindi talaga matatuloy ang 18 Marines na mag-testify, no? Yes. Yung pagit binablock, di ba nung Oo. una, binablock pa ng isang cabinet member, si Senator Robin Padilla, nung pagpasok yung mga 18 senators. Bakit? Oo nga. Anong Yun intensyon? yung nakaraan. Si Remulla? Oh, yes. Ako, buti Yung pa si nakaraan. Secretary Remulla. Kati, nakahawak pa siya kay Robin. Kinuha ka na yung dibdib. Ha? Swerte. Diba? Hindi, pero I'm talking about yung kahapon. Ano? Na Blue yung Ribbon hearing, versus oo. Red Ribbon. Oo, ni Rafi Tulfo. Yeah, yung Ay, Red Ribbon. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo pala. Tulfo. So, ang Sino nakita naman ang witness niya doon? sila. Tapos sila, yung sila, ano, yan, si si Kuan, Matibag, Matibag. tapos may ombudsman. Ako kasi nakita ko agad sa umpisa pa lang, talagang tinatry nilang i-malign. Oh, And, di ba lagi ka sa Senate? Oo. Mahirap po So, si Tulfo mag-preside sa Blue Ribbon Committee kasi kasama siya Oo, sa na-drag yung Valens, pangalan niya. sa, Oo, sa ano Valeta. sabi ng 18 Marines doon? Kasama siya nakatanggap daw. nakatanggap siya. Tapos siya mag-imbestiga sa kanyang sarili. Parang dapat mag-resign siya kung legitimate yung... Tsaka nandyan ba yung Kati sa affidavit? Yes, Nung 18 Marines na yun? nandun yun. Doon siya. Agoy! Senator Erwin Tulfo! Abay, dapat ngayon pala, nag-inipit ka na pala dyan sa Red Ribbon Committee mo. Oo. Ano ba yan? Ikaw mag-imbestiga, ikaw din ang inaakusahan nila. So, inimbestigahan po niya ang kanyang sarili. Yes, hindi ka correct. mag-imbestigahan Pwede ba sarili yun? niya. Siyempre, sasabihin niya, sinungaling kayo, kaya nag-file siya ng libel, di ba? Oh, libel. Nag-file siya ng libel sa city prosecutor ng Pasay City. Ito ang mali niya, ma. Because you know that in libel, truth is a defense. Di ba? Then- Bongels, bakit ka naman nag-file? O ayan, kumagat ka naman sa patibong eh. Oo. You took the bait. Di ba? Yeah, tama. You took the bait, mate. Yeah. So, truth Then- is a defense. Second, if you're a public official, you should not be onion skin. Tsaka siya, denial lang siya eh. Oo, Denial denial. lang siya doon. Eh yun, magkukorroborate oh. 5, 10, magkukorroborate. Di ba Kati, meron pa daw plus 14? Yes, meron pa. Actually, marami yan, 100 plus yan sila eh. Yun ang alam ko. Pero may next na magte-testify yung 14. Alam niyo po, kaya po nangyayari yun. Kasi siguro nakita na ng mga kasama ng retired men in uniform. Kayo, tigilan nyo. Kayo dyan na nagsasabi na wag silang tatawaging retired men in uniform, retired Marines, or ex-whatever.
maling-maliho. Para yung Nagsilbi naman. tinatapon ang kanilang sakripisyo. Whether etong 18 na to or whatever, gaano man katagal, gaano Nagservice kaise, naman. nagsilbi po sila. Lahat Tama. kayo ba perfect? Wala kayong kasalanan. Ganito na lang, kayo dyan, na sinasabi nyo, wala kayong ninakaw. Sige nga, mag-public kayo, magpa-video kayo, sabihin nyo, mamatay na mga anak ko, mamatay na buong pamilya ko, karmahin na ako, hindi ako nagnakaw ni Cinco. Sige, I dare you guys. Yo.